Meron tayong panibagong adventure ngayong araw na to. Para maiba, mangingweba tayo. Ang pupuntahan natin is Pinagrialan Cave. Matagal na nating binabalak puntahan to, pero dahil medyo maulan, dapat mamumundok tayo sa may Binakayan. Pero dahil sa ulan, napagdesisyonan na ito. Habang simpleng hike lang tayo papunta ng Pinagrialan Cave. At kasama natin si Pia, you know, tsaka si Kyle. Ulit, ayun. At ito na. So itong kalsada na ito, yung papuntang Bitbit, yung pakaliwa nito, ito yung may papunta ng Pinagrialan Cave. Ayun yung nakalagay, oh. Pinagrialan Historical Cave. Tapos may resort pa daw. So dito ang daan natin sa may rough road na part na to na lugar. Tara, samahan nyo kami sa bagong adventure na to. Bali, second time tayong mag-explore ng cave kasi yung una doon sa may Baraka-Banahaw Cave. Ayun naman, tingnan natin kung anong meron dito. Bali, dire-diretso lang daw tayo. Itong kalsada na binabaybay natin pagkaliwa natin dun sa kanto kanina. Oh, may fork. Saan tayo? Ayun, may sinabi nga yung lalaki kanina na kanan. Ito, merong fork. May sign na nakaturo sa kanan. Ayun, medyo hindi na mabasa pero ang Pinagrialan this way. Oh. Mga 100 meters lang from main road. Ito, nandito na tayo sa, hindi ko alam kung ano to, basta maraming nakalagay na Pinagrialan Cave. Tingin ko nandito na yata yun. Ayan, may mga nag-start na rock formation dito sa lugar na to. So madaming mga bahay, parang may village. Feeling ko dito na tayo magtatanong kung saan pwede. Ay, mukhang dito yung pinupuntahan ni Kyle. Dito. So ito daw yung guide natin. Dito tayo dinala. May parang cottage dito. Sabi nung nakausap namin, titingnan daw ko nandito yung isang guide. Pag wala, siya na lang daw. Ayun, tinatawag tayo. 100 ecological feet of 200 sa guide. 100%. So kasama na natin si Sir JL. Ayun, oh. Siya yung guide natin for today. So meron silang provided na helmet, which is suot namin ngayon, which makes sense kasi baka magkanda, untog-untog tayo dun sa cave mamaya. At meron din silang provided na flashlight. So kung wala kayong dalang flashlight, meron dito. Although kami kasi, ready kami. You know, may dala akong flashlight, pati yung flashlight ko sa bike, dala ko rin para sigurado. Dahil, medyo dala na tayo nung nag-Baraka-Banahaw Cave tayo. Wala tayong dalang flashlight. Bumalik pa tayo para mag-flashlight. Gaano kahaba ba to, sir? 700 meters daw? 50 meters. Alin? 750 meters. 750? Halos 1 kilometro. Mahaba pala, no? So ito pong kuweba ng Pinagrialan. Ito na po yung pinakapaahan po ng Sierra Madre. And may mga nauna po sa ditong pumasok ang mga Hapon. Bali po, ang ginawa po ng mga Katipunero, kumuha po sila ng gas at sinunod po sila sa loob ng Kumuha ng gas. Sino yung sinunog? Yung mga Hapon po. Talaga? So sila yung nauna, yung mga Hapon? Opo. And yung mga pumunta po dito yung mga hukbo ni Emilio Aguinaldo. Oo. And sila Ambrosio de la Cruz,
And ito po nga nakatayan po natin ngayon. Dito po nila inambush yung mga Kastila. Okay. Ambush po ito. Ito yung kanyang historical marker. Kuweba ng Pinagrealan. Minuyan King. Yan yung history or mga ibang nangyari dito sa cave. Mula nung panahon ng Hapon pala, so naging witness to. Tsaka panahon ng Kastila, pati panahon ng Amerikano. Okay, eto na. Start na ng panibagong adventure namin sa loob ng cave. So, sabi ni Sir JL, huwag daw masyadong maingay pagdating dito kasi baka mabulabog yung mga paniki. Tsaka, huwag natin hawakan yung mga stalactites. So, ito po yung nagsilbing hospital ng mga kapitbahay. Pwede niyo po silipin sa loob. Tingnan natin. So, ito daw yung parang naging hospital or Gamutan. infirmary nung panahon nila Aguinaldo o ng sundalo. Lahat po. Lahat. Ng mga katipanero natin. Ayun, so pati nung panahon ng Katipunero dito ginagamot. Papasok ba tayo? Pasukin niyo po. Yan natin. Silipin natin. May mga paniki oh. Ang dami oh. Hindi ko alam kung kita sa camera. Ito yung mga stalagmite. Yung mga stalagmite. Yun. Ayan po yung bawal hawakan dahil po yung kamay po natin may acid and malilipat po sa mineral. Ayan po yung sabi ng Ito rin labas ng hospital. Ayan, so kung ano, masikip po kasi yan. Masikip lang, Nagapong na po talaga. Kaya po hindi niya po. bali may lagusan pala yung part na yun kanina. Hindi, kaya po nasabi ko kanina, hindi po tingin dati yung nakalimutan na yan. Umangat lang po dahil po yung putik. Nagiging po siya. Kaya tingnan. Dito na lang po sa mas mababa. So yan daw yung naging tulugan ni Aguinaldo tsaka ni sino isa Sir Ambrosia? Ayun. So parang kwarto. Solid. Sino nakapagpatunay nun Sir na dito? Ang naging tulugan nila? May videos din. Kasi po yung yung may-ari po na itong farm. Ako po ni Ambrosio de la Cruz. Oh. Kaya po, Siya yung nagkwento. Opo. Alam din po, kasi yung papa niya po, anak ni Ambrosio de la Cruz. Yeah. So si Ambrosio mismo ang nagkwento dun sa papa niya bale. Kasi kwento dun sa apo na may-ari nung farm. Ayun. Si Ambrosio ba ay general? Oo. Nung buong Luzon, po yung mga nakakailang galing sa ilog. Ito. Nice. Ito po yung dulo po na ilog. Pero wala po tayong katagusan kasi po one way lang po dahil underground water na po sa pinakadulo. Pero di ba may padiretso yun kung sakaling pag diniretso mo yung pag sumisid ka doon, yung diretso ka. Po kasi matubig. Kailangan po na kasi. Pero meron, di ba? Pero may tour daw na ganun. Ano po? May ganun daw na tour na pwedeng tumugos sa kabila. Wala po. Wala? Hindi po talaga nagpapatagos kasi kailangan po ng oxygen. Pero kung meron, Hindi din po makakatagos kasi malayo po kasi ako. Parang 2 kilometers. Layo, 2 kilometers. Saan ang tagos nun sa Norsagaray River na? Hindi po. Sa Alinsangan Cave. Ibang cave din. Saan banda yun? Yun po yung tagos na ito. Pero napupuntahan po yung tagos na ito. Yung mga tagos na ito. Saan yun? Saan lugar na yun? Yung isa po sa Binuyan. Kasi ng barangay po sa nasasakop na itong cave ng Pinagrealan. Barangay Binuyan, Barangay Bigten, Barangay San Mateo po.
So abot siya ng hanggang San Mateo? Ayun na po yung sa may Alinsangan Cave. Sa may San Mateo banda? Diyan lang po yung sa taas. Yung Alinsangan Cave? Mukhang pwede rin, maganda rin bisitahin yun minsan, ano? Para makita yung kung saan napapasok din yun, kumbaga may tour din doon na pwedeng pumasok. Wala po. Hanggang labas lang, silip lang. Pero pinuntahan na po namin yung mga DNR. Hmm. Pero hindi po makapapasok yun kasi kailangan nyo magpaalam doon sa may-ari ng farm. Sa private din. Okay. Nabakod lang yun, pinasok lang namin. Okay. Okay lang naman, DNR naman po kasama namin. Ito naman po yung ventilation ng cave. Oo nga, no, kaya pala malamig. So may butas Diyan po dito. tayo kukuha ng oxygen para po makahinga sa loob ng tropa. Nice. Malamig. Nakita niyo yung butas niya sa taas, sir, kung saan galing? Napuntahan niyo yung butas niya sa taas? Hindi ko po alam pero yung mga pinsan ko po alam po yung butas niya sa taas. Yung mga nauna po sa akin mag-head. So aircon. Kaya yung pinaka-aircon, malamig, oh. Alam ko po kasi yung taas na ito, bago mo mapuntahan yan, may pinaka po yung isa pang kuweba sa taas. Isa pang? Kuweba sa taas. Meron pa? Opo. Lapit ka pa. Taas lang din po na ito. So network pala to, no? Ang kuweba. Stick. Ito, ayun na tayo. River crossing. Lawak na dito, oh. Ang luwag, oh. Siguro kung katipunero ako, dito ako magkakwarto, oh. Ano kayo, work from home ka, tas dito ka, no? Dito, mag-setup ka dito, oh. Tamang cave man ang dating mo. Ha? Nice. Saan? Yung isda. Okay, ito na yan. Paniki ba yun? Oo, pwede sa sayo po yun. Ha? Pwede sa sayo. Ibon? Oo nga, hindi mo paniki yun. Iba yun. Yun. May mga steak, may isda ba dito? Ano po? Oo. Hindi nila siya nakita ko pa din. Baka may itlog yan, kaya ganyan. Nangyari pa yan, nalagay rin ano mo. Tinatakot sa ibon. Dito akong pagkano dyan. Diba ako muna? Ito na daw yung medyo malalim. May catfish, oh. May Catfish. catfish na. Hito? Hito? Gusto. Ang inaw ng mata mo, ah. Hindi mo makikita. Ayun, lalaki kayo. Oo. Ayun naman po yung mga patas-patas niyan, tawag po yun ay pero po. So mga paligid lang po yung pupunta niyan, gamit po yung mga patas na yung lang pangilan, tsaka yung nasa pangilan. Ito pinalis kong butas, oh. Anong ginamit pang butas? Ipin nila. Ipin? Galing, ano? Alam mo, binawin na. Eh, meron kada isa, oh. Basta sila lang daw yun. Ha? Sila lang daw ang nandyan. So, parang ginawa nilang Apartment. kwarto, no? Ang nalagas sila, ano? Apartment pala to. Dead black, eh, oh. Pagka, ano, walang ilaw. Pitch black, eh. Oh, ito yung sa likod ko. Yan, may bintana, oh. Galing. So, may isang kwarto pa ulit dito. Gano'n kaya ginagawa nila? Oo. Yung base web na.
Ano yan, sir? Ayan, so nandito na daw tayo sa malalim na parte. Yan ba yung hanggang hita? Yan. Hanggang bewang daw. O malalim nga. Habang mababasa sa bulsa. Bah, masikip pa. Biglang sumikip. Ha? Ano na? Ang jadi, malalim na oh. Pwede no. Buti may helmet tayo, no? Medyo sumikip yung daan sa part na to at ito nga malalim yung tubig. Wow. Hanggang bewang ko na oh. Hindi ko talaga alam kung kita sa camera pero yan oh. Hanggang bewang. Piya nakalubog na ulo na lang. Pagpati na lang. Parang sarap maglublob dito kung wala akong hawak na ano. Ay, dandi pala doon. Eh, sunod ka kay Kyle. Butas, oh. Ano yung gagapang? Hindi naman. May kinang-kinang. Dito po tayo dun. Hindi ko na ano ko yan. Tagilid kang katawan. Usap ulit. So may lusot pero may akyat din dito. Taba kasi. Sikip talaga. Mali ka na pasok ko yan. Yes. Straight mo lang yung ano mo pag
Oh, ganda dito ah. Oh. Nakayuko pa ako, feeling ko ang tangkad ko. Nice. Ano gawin mo, malilig swimming ka? Ha? Hanggang dito na ba tayo, sir? Ayun. So, nandito na tayo sa dulo ng cave. Yes, salamat, sir, sa pagsama sa amin. Kakaibang adventure itong ginawa namin ngayon. Dahil nga hindi tayo nakakit ng bundok dahil sa ulan. Ito, actually matagal nang yaya ito ni Kyle, itong Pinagrealan Cave. Ako rin, matagal ko na gusto pumunta rito kasi nadadaanan natin to pagka pumupunta tayo ng Bitbit or saan man dito. Pag pumupunta tayo ng mga ilog dito, Secret Haven, Camp Kaka, nadadaanan natin to, itong kanto na to. Wala lang akong makasama, walang gusto sumama sa akin. Kaya ito, matagal na nagyayaya si Kyle. Ito, punta tayo. Ayun, dito sa Pinagrealan Cave. Meron pa daw tong padiretso, tong cave na to. Kaso nga lang, masikip na daw yung daan. At meron part dito na iilalim ka sa tubig. Kailangan mo naka-scuba. 2 kilometers daw yun. Ang labas mo is kabilang side ng cave na to, which is sa may ibang barangay na, San Mateo daw na barangay. Tama ba, sir? San Mateo na, yung barangay San Mateo na. Alinsangan Cave, yung tagos daw nito. Kaso nga lang, hindi raw pwedeng puntahan yun kasi private yung cave na yun. Walang tour na nagaganap doon. Dito lang sa may Pinagrealan ng meron. Ayos ba ang ating adventure for today, cave exploration? Bale, nag-commute lang kami papunta rito from SM Fairview. Meron ng jeep papunta ng Bigte. Yun yung sinakyan namin. Tapos from Bigte, yung terminal mismo ng jeep, yung may rotonda ng Bigte, lakad na lang papunta nga dito sa may Pinagrealan, yung pinakita ko kanina sa start ng video. Ang pamasahe namin sa jeep is 40 pesos lang. Sabi may mga tricycle daw, pero dahil familiar ako sa lugar, nilakad na lang namin. Then dito, sa may cave, yung tour guide is 200 pesos. Lahat na yon. Hindi ko natanong kung ilan yung max, pero siguro mga 5 din per tour guide. Tapos 100 each para sa DNR or yung eco fee. So kaming tatlo, ang binayaran namin lahat is 500. Sulit yung naging tour namin, kakaiba. Historical din. Itong lugar na daw na to is naging battlefield noong panahon ng Hapon, Amerikano, tsaka pati ng Kastila. At ang may-ari nito si General Ambrosio. Or nung panahon na yon, nung katipunan, ang namumuno nun si General Ambrosio na kabesa dito sa Bulacan, Norzagaray, yung part na to. At yung nagmamanage na nito, bali private resort to, ang nagmamanage na nito is yung apo na ni General Ambrosio. Pabalikan natin to pagdating natin sa may bisikleta istorya. Medyo pinag-iisipan ko ulit kasi matagal ko nang gustong simulan ulit or gawin yung bisikleta istorya, pero
hopefully masimulan ko na talaga kasi medyo busy tapos na aliw tayo sa mga camping, sa mga hiking, ganun. Sana matuloy natin para mabalikan natin itong Pinagrealan at medyo magdi-deep dive tayo sa historical na kwento nitong lugar na to. Kaya samahan nyo ulit kami sa mga susunod na adventure namin. Siguro ba dadagdagan to yung mga cave exploration bukod sa mga hiking, akyat bundok, at syempre hindi pa rin mawawala yung mga Langoy Padjak takbo adventures. Sa susunod na pag-akyat ng bundok, sama ka. Yes. Ayun o. Shout out sa mami namin. Sabi mo, mami, paalam ka na. Mami, kamusta ka dyan? I love you. Yun o. Ang bobola pa o. Para lang mapayagan sa susunod na akyat na bundok.